Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong pag-usapan natin mga ka-DDS. Dapat magsaya na tayo. Ito, post ni Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amid Paglinawan. May usap-usapan sa mundo ng mga survey firms ngayon na may isang internal survey na ginawa o kinomisyon para tignan ang lakas o hina ni VP Inday Sara Duterte sa 2028 presidential election. Ito din di umano ay sinusukat ang lakas at hina ni BBM Island Administration para masilip din ang kagustuhan o ayaw ng tao na ma-impeach si Vice President Sara. Ang resulta, ito na. Mas mataas ang nakuhang score ni BP kaysa inaasahan nila. 60 plus ang score o points ni BP Sara. Wow! Ay, grabe. Panic mode tuloy sila. Gumasta sila ng malaki para sa survey na ito para lang masampal ng masakit na katotohanan na mas lumakas pa si BP Sara. Kaya mas matamlay na daw ang House of Representatives makakuha ng suporta ang impeachment dahil nag-leak na din ito sa ibang mga congressmen, mga bata ni Tamba at mga makabayan na lang ang maiingay dito. Bakit kaya? Bakit, Congressman Ridon? Ay, nako. Maalala ko ito itong mga internal survey. Parte yan sa political strategy. Bago mag-midterm election noong May of 2025, sinabi ni Congressman Toby Chanco, siya ang campaign manager ng Alyansa, na may ganito rin sila, internal survey na ginawa. So, bago yung mag-March 11, 2025, yung kidnapping ni PRRD, result ng kanilang internal survey sa Alyansa, sa Mindanao, may mga pumapasok sa top 12 na alyansa. So, hindi pa masyadong solid yung, di ba, may Duterte, then plus 2. Hindi pa masyadong solid sa Mindanao yung Duterte. So, okay. Maganda. May pumapasok na kandidato ng alyansa. Kaya lang, nung nangyari na yung kidnapping ni PRRD, sumunod na resulta sa kanilang internal survey, wala na. Zero. Wala nang pumasok na alyansa sa Magic 12 sa survey nila doon sa Mindanao. Kaya ang ginawa nila, kinancel nila lahat after March 11 na kidnapping ni Tatay Digong. Kinancel nila lahat ang mga naka-scheduled rallies nila sa Mindanao dahil nalaman nila doon sa internal survey nila na galit ang mga tao sa Mindanao sa ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya ito, naniniwala ako na may ganitong survey itong post ni Attorney Trixie Angeles. Gumastos sila. So, hindi sila naghintay na lang sa yung mga usual survey kasi, yung mga SWS, Pulse Asia, kung ano pa dyan. Ang iba dyan is non-commission. Ito lang mga kumpanyang nagsusurvey. So, ito ngayon, commission survey. Para makita nila, ano ba talaga? Ito na, resulta. Mataas ang ratings ni VP Sara, 60 plus.
ang kanyang ano. So, hindi naman masabi kung ilan si BBM. And I'm sure mababa rin. Tapos sa lakas ni BP Sara, nakita nila sa survey na ang mga tao ayaw ma-impeach si BP Sara. Kaya no wonder, ito, nag-leak na daw sa mga kongresista. Nabigla ko, ngayong hapon lang, meron ng pahayag ni Congressman Lawrence Defensor, ang Senior Deputy House Majority Leader. Hindi ko inaakala, nabigla ko yung inamin niya na mahihirapan sila makakuha ng 1/3 sa mga kongresista na mag-endorse sa impeachment ni BP Sara papuntang Senado. Hindi ko akalain na ganun. So, connecting the dots, bakit nakapagbitiw ng ganong salita itong House Leader, Congressman Defensor? Baka ito na yung resulta ng kanilang internal survey. Kaya, tayo pong mga kadides, this is good news. Panalo. Hindi na nila mai-impeach si BP Sara dahil ang mga kongresista alam na nila ang resulta ng survey. Kung ako ang kongresista, kayo yung kongresista, lalo na Mindanao, Visayas, alam mo, galit ang tao na sa isang galawan na ma-impeach si BP Sara. Boboto ka pa ba? Ilalagay mo yung signature mo? Tapos pagdating sa Senado, alam mo na maraming senador na boboto sa acquittal ni BP Sara. So what's the use na isugal mo yung kandidato mo sa 2028 laban sa isang kandidato na super lakas? So, anong sabi ni BP Sara? Ang gaba dili magsaba. Sabi ni Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. May hangganan ang lahat. So, malaman ito ni BP Sara, I'm sure, tuwan-tuwa yun. Romualdez, John Vic, PBBM, wala na, panic mood na sila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Mamimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Mo ni si ante ang matagaan og yero nga nagkinahanglan og yero, so matagaan siya, mo siyang gitagaan. So mo ni ang hitsura sa balay ni ante, so amo siyang gitagaan og yero aron makaatop. So ato pang sudlon ang dito sa sulod karon aron atong makita ang kahimtang sa iyang balay nga kuan na gid kaayo, guba na gid kaayo ang mga yero. So kuan na gid kaayo, guba na gid kaayo, makita gid nimo nga lugid kasi ante. So diri nga side sa likod sa balay ni ante. So loy kay kahimtang ni ante kay si ante usa siya kabalo. So ang iyang kahimtang dili lalim nga kuan kay buslot na kayang mga yero. So mao ni ang ilang ginapuy-an. So atong sudlon dito sa sulod sa ilang abuhan. So agoy makita nimo nga tanawa loy kayo ang kahimtang ni ante kay buslot na day kayo ang iyang yero. So wala na daw sila masilungan. So kung muulan basa na gid kaayo ang ilang kahimtang. So ginapuy-an pa gid nila ay na sila mga gamit. So makita nimo nga luoy gid kayo. Naguba na lang kayo. So karon ante unsay imong masulti nga nakatagaan kag yero? So akong masulti lang gyud. Makaatop na gyud ka. Dako na gyud kay akong pasalamat nga nakaatop ko una, pasalamatan ako ang Ginoo nga gidungog gyud akong
Pila na dai ni ka tuig ante? Mga muduol na ni siya mga 30 years. So na kay bana ante. Wala na ko banan. So mga anak na lang ante. So dako kay mong pasalamat. Dako kay akong pasalamat sa nagdumala ni ini labi na sa nagdala ug labaw sa tanan sa Ginoo. Sige ante, salamat kayo. Na makaatok na gid ko. Makaatok. Naot ko nga daghan pag gid parehas nako nga matabangan. Sige ante, salamat. Sa tanan.